napakahalaga doon, kung ikaw ay mag-a-accuse, ano ba ang iyong personalidad? Ikaw ba talaga'y malinis? Wala bang mga kasong nakafile sa iyo? 'Di ba? Hindi ka ba naalis sa mga ahensya na pinanggalingan mo in those 40 years? Yun ay napakahalaga kasi it brings back to the personality of their star witness. Pero ang kapansin-pansin kasi dito din na Prof, lagi nilang ginigiit na kapangyarihan nila, ang pagbusisi, talagang pinamumukhaan nila. Pero nung time na binubusis, kasi ang napansin lang natin, dito sila masyadong hardcore sa OVP. Noong merong mga kongresista na naging hardcore din sa ibang ahensya, abay pinipigilan. Natawa nga ako, sabi ko ganito na pala yung ano natin ngayon. Nakita mo yung nag-rap na si Congressman Garin para i-push yung para gusto magsalita ni Congressman Wilbert Lee. Sabi ko, saglit lang, ang sabi pa nga nung nagpe-preside si Frasco na wala daw tumutol, diba? Sabi ko, ang lina naman ng pagtutol ng isang kongresista doon kasi nag-move siya yung taga Eastern Visayas. Sino ba 'yon? Oo, tapos nag-move siya, nagsalita si Wilbert Lee. Oo, si Dasa. Nagsalita si Wilbert Lee. Tapos sinabi nung nag-preside si Frasco na wala daw siyang narinig na nag-oppose doon sa Sabi ko, ang lina naman nun na merong pumalag. Tapos binilisan ng pagsasalita, naging rapper si doon, si Congresswoman Garin. Tapos ayun na, sabi ko, ano nang nangyari dito? Tapos ang pinaka-latest ngayon na Prof, tinanggalan ng komite si Congressman Rodante Marcoleta na kabilang din sa hinarangan na binax out nga siya. Nakita nga sa social media rin na binax outan siya kasi hindi pinapatanong. Alam mo, Admar, kung titingnan mo yung dating mga speakers, ang speaker kasi ang ng chamber hindi mga matitigas na tao yun. Matigas in the sense na pag nag-rule, kino-consider na lahat. Ngayon, sa tingin ko, meron tayong House of Representatives na merong core group na nagdidikta kay Speaker. Si Speaker, kailangan balansehin kasi kung hindi niya babalansehin, baka maalis siya as Speaker. So, makikita mo yung dun sa panahon ni Speaker Joe De Venecia, yung Rainbow Coalition, yun, makwan rin yun. Pag nag-rule, pero siya ang nagdidikta. I mean, from Mitra to Joe De Venecia to Sonny Belmonte, respetadong mga taong naging speaker, to Manny Villar. Respetadong umangat. Ito kasi, naging speaker dahil pinsan siya ng Pangulo. Wala nang conflict of interest. Dati noon sa Kongreso, kung relative ka ng presidente, medyo nag-excuse ka para walang conflict of interest, may delikadesa. Pero ngayon, as is. Pero ang sense ko, merong click dyan sa Kongreso na dinidiktahan na si Speaker. Sige, gagawin namin ito, maalis lang natin si Vice President. So ang objective ng House of Representatives ngayon is to get rid of one person. Apparently, that person is the Vice President. You just cannot remove the Vice President. You can remove via impeachment. Pero anong kanilang charges? Na balitaan natin habang palapit ng recess, nagmamadali. Meron daw form, meron sila daw ang magpa-file, meron na daw silang boto. So ang tanong ko, ba't hindi nyo final? Kasi wala silang smoking gun. At ang present nung malapit na mag-recess, kita mo ang timing ha, nag-present malapit na a day before the recess. Was it a day? O yesterday lang. Di ba yesterday was the last day? Present si Glomer as a star witness. Maling-mali naman yon dahil nag-due diligence sana ang committee ni Chua. Sino ba si Undersecretary Glo Mercado? Para makita nyo, kasi napakahalaga
may akusasyon siya sa Vice Presidente. Ang napakahalaga doon, kung ikaw ay mag-a-accuse, ano ba ang iyong personalidad? Ikaw ba talaga'y malinis? Wala bang mga kasong nakafile sa iyo? 'Di ba? Hindi ka ba naalis sa mga ahensya na pinanggalingan mo in those 40 years? Yun ay napakahalaga kasi it brings back to the personality of their star witness. At kung titingnan mo yung si Glomer, nagtrabaho rin yan kay PRRD. Nasa CABSEC yan. So, na tao ni Jun Evasco. So, di ba, parang marami pang dapat malaman ang publiko dyan sa taong yan. Pero, makikita natin, Admar, may vice presidente tayo dahil abogada na talagang dokumentado. Hindi siya nagsasabi na, eto, proof ko sa iyo. Hindi. Pinakita ang sulat, pinakita ang itemized costing ng project na yun na hinihingi doon sa private sector. Sinabi niya na yung isang teaching personal position na ilagay sa non-teaching. Tapos of late, itong sagot niya, sinabi niya na naninirang puri sa mga kasamahan niya. So, alam mo na, in all this, makikita natin si BP Sara napaka-cool, napaka-compose, kasi wala talaga siyang ginagawang mali. Kung sa paningin ng ibang tao, mali yung i-implement mo yung pondo mo for 11 days, then so be it. Hindi naman siya nagsasabi na ako ang paniwalaan nyo. Pinipresent lang niya, ito yung facts. Na kung titingnan mo naman sa House of Representatives, puros insinuations, puros speculations, puros innuendos. Paano naman yan magiging charges for the impeachment complaint? Opo. Prof, yung ginagawan siya ng mali, halimbawa, yung pagpunta niya sa Bicol. Sabi ko nga, di ba hindi pa ba sapat yung mga liham? Meron na palang advance na liham siya. Yung una, liham niya na hindi iginiit niya. Naging consistent siya, prof, na hindi na niya dedepensahan, pinauubayan niya. Nag-message din siya kay Adjong, no? Na ganito ganyan. Hindi ko na dedepensahan, pinauubaya ko na. Tapos doon din sa hearing, ulit, 'di ba? Nagbanggit na naman siya. Nung una nga hindi na nga siya pinasumpa, tapos pinaalis na rin siya. Nagbigay na naman siya ng 4 na kadahilanan bakit hindi siya. Kumbaga, lahat ng courtesy ginawa na po ni BP Sara, pero yung ginawan siya ng issue na nandun siya sa isang isla na umalis pala siya doon umagang-umaga, ginawa ng issue. Oo, Admar, alam mo, kailangan natin sabihin sa taong bayan, hindi ho yun, yung pagpunta niya sa Peña Francia, isang desisyon na ginagawa individual. So pumunta siya doon, nagkataon na meron yung pinuntahan niyang eskwelahan dyan, parte yan ng last mile eh. Meron siya kasing yun nga yung problema, hindi sinasabi ni BP. Meron siyang listahan ng mga eskwelahan na nasa dulong-dulo. Bago ka makarating doon, putik, tubig, mountain range. Pero pumunta siya doon dahil gusto niyang makita ano ba hitsura ng eskwelahan. Kailangan bang palitan yung eskwelahan? Paano ang mga bata nakakarating doon? Kaya yung pinuntahan niya dyan sa Katarman doon sa Kamsur. Napakahirap naman na mag-plastic ka, hindi ka magbi-beach. Pero 6:30 ng umaga siya umalis doon. Pangalawa, tama ka, nagpadala ng sulat. Paano lumabas yung 17 hours kaming pinaghintay ng Vice Presidente? Yung sulat nasa inyo na eh. Kung makikita mo, pinupolitika. 'Di ba? Pinupolitika. Kaya nga ang parating ang parating tanong, ano ba yung end goal? Ang end goal talagang alsin siya. Ang problema, wala silang magamit na pang-alis.